payrolls, share ko lang yung ginawa kong updated Alphalist. No? So, ito yung Alphalist Schedule 1 sa ginawa ko yung file natin converter. So, ito naman yung Alphalist Schedule 2, yun yung mga MW. So, kung may YTD na kayo, pwede nyo nang ilatag dito na rin ito. Ito, default naman to. So, ito naman, PIN number ng employer, branch code, ito yung year-end natin, as default lang. Then, ito yung BIR branch nila. Ngayon, same lang sa baba, default lang, employer. Tapos dito naman, employer PIN number. Tapos, branch code nila. Tapos ito naman yung name, as NCR. So, ito nakalatag na nun, naka-formula na to hanggang dulo. So, ito previous employer, ito naman, itong date ng start date nila, tsaka yung end date nila. Kung hindi nag-resign ng 2023, so dapat 12/31 lang yan. Tapos ito yung previous present employer, ito naman yung present employer na taxable. Tapos ito na, naka-format naman yan, no? Based sa updated BAR natin. So after nyan, ito naman yung schedule 2 natin. Schedule 2 is yung mga MWE. So malaking pagkakaiba ng schedule 1 at schedule 2. So, pagkakaiba lalo dito sa gitna, no? Kung mapapansin nyo sa gitna, meron na yung daily rate, monthly rate, pinapakita niya, yearly rate niya, yung parameters or factors, tinatawag yung factors, no? So, yan na yan. So, same lang din, start at saka end date. So, ngayon, nalatag nyo na yan, copy-paste nyo lang sa mga YTD nyo, pwede nyo nang i-generate yung that file nyo. So, pag-click nyan, so, system delete file object. So, meaning, may dalawa meaning. Sira yung USB drive. So, dapat, pag nag-generate niya, dapat mag-generate siya ng that file. So, yan. Yan, kung may macro na, okay mo lang. So, mukhang mapapansin mo yung file name niyan, dapat 19 number niya, yung employer number niya, hanggang yung 4 na 00, then year end, tapos 1604C. So, after niyan, open ka lang ng validation mo. So, validation mo, no? Open mo yung validation mo, data validation mo. Tapos, kunin mo yung employer PIN number mo, mapipis mo lang dyan. Then, dapat ito 2023. Tapos, validate mo lang. Tapos ito. Validate. Once na validate mo, makikita mo lahat ng error niya. So, sa 100 daw, item 100. So, row 100. So, kung row 100 yan, dapat 101 dito. Since yung itong row 1 mo is, ito yung code mo. Pay heads mo. So, 101. May error daw. So, nandito yung error niya, no? Yung end niya. So, itong 114 mo, so 114 yan, dapat 115 yung error. So, yan. Then, i-ano mo yan. Close mo lang. Tanggalin mo lang to. I-generate tayo ng schedule 2 naman. Schedule 2 naman, ito yan. Schedule 2 mo. Schedule mo. So, pag may schedule 2 ka na, pwede mo na i-generate. I-ano dito, validate mo. So, pwedeng by schedule, pwede by forms, no? So, ginagawa ko dyan, by forms na lang. Then, generate mo lang. Tapos, kunin mo to. Validate. Ayan na. So, kung may mali mo dito, itong row 114, so may ano daw, feed sa taas. Yan. So after nyan, makita ko lang, no? Kung wala naman kayong YTD, pwede kayong mag-master file dito. Lalagay nyo lang mga employee details na ito. Tapos, lalagay nyo lang yung, sa YTD, lalagay nyo lang yung January to December nyo na payroll. Copy-paste lang.
So once na nilalatag nyo na yan, meron na kayong 13 month, tapos annualization. So kung may mga yung employee needs, may mga previous employer, lalagay nyo lang dyan para pumasok din siya sa mga annualization kasi kailangan natin yung sa taxable net natin for the year 2023. So once na nalatag mo yan, may alpha list ka na. So yung alpha list na yan, galing yan sa mga data natin. Tapos dapat dito, magbabangga ka 0 dapat po. So, ito nalatag nyo lang yung 1601C nyo from January to December. So, dapat, kung variance nyo, dapat 00. If ever man, dapat dito lang kayo sa tax withhold magkaroon. Kung meron man dyan, kunwari na payment nyo na, nabayad nyo na, dapat ito, yung tax credit nyo, sa January yan, i-reflect nyo yan sa 1604CF nyo, yung item number, item number yung 11, tapos 12, 13 na items. So, makikita nyo doon kung magkano ba yung tax credit nyo, lalagay nyo 120. Tapos, yung kung kailan yung month i-reflect, so January 2024, gano'n. Tapos ito yung BIR nyo, dapat updated dyan. 2021 dapat yan, no? 2021, tapos may pera yan sa item number 77. So, yan lang naman yung updated. So, once na meron ka ng data, so, generate mo na. Kunwari, employee mo is 1 to 1,000. Lalagay mo lang 1,000. So, kunwari lang, generate lang ako ng 10 since test lang naman. So, lalagay ko lang kung saan ko gustong i-test. 2316 BIR. 2316. Tapos, generate ko. So, mapapansin nyo, si-sequence yan. So, once meron na ako yan, pwede kong open yan, no? Ray Allen, tapos David Broadbase. Ayan na. Ayan na yung ano ko. Yung 2316 ko. So, ang mahirap lang dito yung mag-recon, no? So, dapat bangga kayo ng 1601C nyo sa alpha list nyo. So, kasi yung 1601C nyo, yun yung pinafile nyo per month. Diba? So, yun lang. Yun lang. Kung may question kayo, pwede kayo mag-message sa akin. Thank you.